Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako si Blessy Joy Olarbe ng Bureau of Plant Industry, Crop Pest Management Division, Agriculturist 2. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw mga ka-agri, Maunlad na Pilipino na po ulit. At ito nga po, hatid namin sa inyo ang kaalaman, balita at talakayan tungkol sa agrikultura. Syempre po, bago ang lahat, isang panalangin po muna tayo. O Diyos, salamat po sa lahat ng biyaya at pagkakataon. Naway patuloy po ninyo kaming gabayan sa aming mga hakbang at bigyan po ninyo kami ng karunungan at lakas upang patuloy na magsikap at eventually po magtagumpay. Pagpalain po ninyo ang mga gawain at ang aming mga pamilya upang kami po ay makapamuhay ng masagana at may kapayapaan. Nawa ay maging instrumento rin po kami ng inyong kabutihan. Yun nga po at pag-ibig sa iba. Itinataas po namin muli sa inyo, Panginoon, ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito. Sa lahat ng ito po, kami po ay nagtitiwala sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. At para sa salita ng karunungan, sa likod ng bawat tagumpay ay ang pagod at sakripisyo. Sa mga nakaka-relate po, At sa lahat, magandang umaga po. Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-25 sa buwan ng Enero, taong 2025. Napakabilis po, Pero kung i-numeric po natin yung pagkakasulat, 01-25-25 or kung sa formatting po namin dito sa program, it's 25-01-25. Wala lang. So, parang 25 on 2025. At, yun na nga po, Welcome po sa season 7. Ang tagal na. Season 7, Episode 4 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And of course, kagaya ng nakagawian po natin, syempre po, from our praise, nandito po ang ating gratitude. At sa mga kakatunin pa lamang po, pwede po bang makaalambing? Baka naman po makamusta namin kayo dyan. Kamusta ba yung aming reception o yung sagap po ninyo kung nasan man kayo sa website po? Kasi accessible po yan via like what I've been mentioning, online streaming ng dzas.fbbc.ph. Ganyan din po sa Facebook, mga online means po ito sa 702 DZAS FEBC Radio TV na Facebook page. Madali nyo lang po ito mahanap. At syempre po sa mga nagmamay-ari pa ng kanilang mga PM, Personal Missionary Radio. Hello po sa 702 sa AM band po tayo. And of course, we would like to greet yung mga supporters po natin and ever supportive po from ewan ko po kung talagang grabe po yung support ninyo, ma'am at mga sir. Sa sa inaga po ng ating program, talagang kasama po namin kayo. Kabila nga po dyan, syempre, si Ma'am Marlo Barbosa de Osera, nabumbati ng good morning sa ating lahat. God bless us all. Oy, may 3 puso. Nakakaganda ng paningin ko yan. Gusto ko yung mga emoji na cute. Maraming salamat po.
At magandang umaga rin po kay Ma'am Helen Arellano na nag-iwan ng kanyang pagbati sa mga ka-agri. So, I think agree din po siya sa pagtatanim ng gulay dahil ang buhay natin ay mahalaga. Ayan po, no? Sige po, kape na po tayo, ma'am. Thank you po sa inyong pag-aya. Ganyan din po, ang galing sa batid ba ninyo si Orosa? Yan nga po na yung ating binahagi. So, salute sa kanya. Mula po yan kay Ma'am Helen Arellano pa din. Thank you so much, ma'am. Bandang dulo na po yung ating batid ba ninyo. Kaya I know na until the end or by the end of our program ay nakasama namin kayo. At bumati rin ng magandang umaga sina Sir Epifanio Salvador, Ronald Young, Dita G. Peran, gayon din po kay Ma'am Nora Cancela, Rosa Arigin, ayan, good morning po sa inyo. Ma'am Evangeline Manggubat, good morning din po. Sir Fernando Rigade, magandang umaga po. Billy Cruz and Win Weng. Meron din pong mensahe si Ma'am Leonida Tela Sacada Rubio. Morning po sa lahat ng maunlad na Pilipino listeners. God bless po sa inyong ministry. Ma'am Dulce Alicante, magandang umaga po. Miss Ella, sa mga nakikinig, ingat po. At kayo din, ma'am, ingat po tayo palagi. And sa mga may lakad po, no, na naggagayak ngayong bahagi ng araw natin na ito. Gayon din po, good morning din po sa ating listener na si Ma'am Beth de la Cruz. Good morning sa lahat ng kaagapay. God bless. Ayan po sa mga nag-iwan pa po ng mensahe sa ating program link. Thank you so much po. Andiyan pa rin po si Ma'am Eliza Mendoza Mercado. Good morning po. Ang ganda po ng inyong tinatalakay para sa maunlad na magsasaka. At I guess, sana po wala kaming na-miss out. So, we love to hear from you. We love reading your comments. Maraming salamat po. Siyempre, hindi namin kayo bibiguin. Samahan nyo kami ngayong umaga. Pagkat pagpapatuloy pa rin po ito ng mga makabuluhang talakayan na wala sa sariling sa gusto sabihin. Ayun nga po na nakaugnay po ng mga ahensya po natin sa ilalim ng DA family na nagdiriwang po ng kanilang mga anibersaryo. Actually nga po sa huli naming update ng calendar, excuse me, ito po ay 3 para sa January or Enero. Kabilang nga po dyan yung ating Bureau of Plant Industry. So actually last week po yung kanilang 95th anniversary noong January 22. Yeah. So thank you so much po kina Ate Lai Eugenio para po sa ating koordinasyon po ng mga panayam doon po sa ating mga technical staff ng DABPI. Ayan. Ngayong umaga nga po, we're happy to have si Ma'am Leslie Joyce Olarve, Agriculturist 2, mula po sa Biological Control and Integrated Pest Management Section ng Crop Pest Management Division ng DABPI. Ito po ay kaugnay sa ating talakayan na iikot sa iba-ibang pamamaraan na pamamahala ng mga peste sa sakahan, kabilang po yung mga tinatawag na BCA. Ano ba yung BCA? So, syempre po malalaman natin yan maya-maya lamang. At ngayong umaga nga po, bukod po sa ating episode topic, meron din tayong mga updates mula sa ating mga farmcasters para po sa Regions on the Go. Ngayon din ng ating katuwang na DAPRDP or Philippine Rural Development Project para po sa unlad komunidad. And of course, bukod pa po syempre sa lahat ng insights na makuha ninyo, syempre susolidify pa namin yan because we always sprinkle M&P with our Agri-Trivia segment na kung tawagin po natin ay Batid ba ninyo? Syempre, hatid po namin yan sa inyo sa oras na itik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At para nga po, as promised or as shared with you a little while ago, narito po ang ating mga kasamahang farmcasters sa linggong ito. Narito ang Regions on the Go.
Paolo Auce mula sa DA Mimaropa. DA Mimaropa na mahagi ng mahigit 4,000 sako ng palay seed sa mga apektado ng shear lines Oriental Mindoro. Namahagi ang Department of Agriculture Mimaropa sa ilalim ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Rehabilitation and Recovery Program ng kabuoang 4,240 sako ng inbred at hybrid palay seeds na nagkakahalaga na higit kumulang sa 4 milyong piso sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ang mga binhi na nagmula sa Region 3 ay pinamahagi upang matulungan ang mga magsasaka na makabangon mula sa epekto ng kalamidad na dala ng shear line. Kabilang sa mga nabigyang bayan ay ang Nauhan, Victoria, Baco, San Teodoro, Pinamalayan at lungsod ng Calapan. Pinangunahan ng mga municipal agriculture officers ang pamamahagi ng mga binhi, katuwang ang Disaster Risk Reduction and Management staff ng Oriental Mindoro ng DA Mimaropa. Kasama rin si Oriental Mindoro Agricultural Program Coordinating Officer Renny Madriaga na personal na namahagi at nagbigay ng gabay sa mga nakatanggap. Masayang tinanggap ng mga magsasaka ang nasabing tulong na kanilang itinuring bilang mahalagang hakbang upang maibalik ang sigla ng kanilang kabuhayan matapos ang matinding pinsalang dulot ng kalamidad. Sa panayam naman ng Yun Tayo Radio Program Radyo 630 kay Victoria Mayor Lito Malabanan, pinasalamatan niya ang ahensya si Regional Executive Director Attorney Christopher Banyas sa agarang pagtugon sa kanilang panawagang tulong para sa mga magsasaka. Ayon sa kanya, nakatawag siya kay Attorney Christopher Banyas, ang ating Regional Director, at napakabilis naman ng aksyon kahit wala pang available na binhi sa reyon, pero naikuha niya pa rin kami sa Region 3. Makalipas ng 3 araw ay nandito na kanyang pagbabahagi. Patuloy ang DA Mimaropa sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang masigurong maayos ang implementasyon ng programa at matugunan ang iba pang pangangailangan ng sektor na agrikultura. Mula sa DA Mimaropa, Paolo Auce nag-uulat. Ang Philippine Rural Development Project o PRDP Region 6 ay inagurahan na ang pagsisimula ng konstruksyon o concreting ng Sitio Labhid patungong Sitio Kasipungan Farm to Market Road noong Enero 11, 2025. Mismo si OIC Regional Executive Director para sa Negros Island Region, Engineer Jose Albert Barogo, ang nagpasalamat sa suporta ng Himamaylan City Local Government Unit upang mapabuti ang mobility ng mga sugarcane farmers. Sa mismong seremonya ng groundbreaking, kaniyang ipinagpasalamat at hinikayat pa ang kakayahan ng LGU upang mabilis na matapos at makumpleto ang proyektong ito. Dagdag pang balita mula sa Agribusiness and Marketing Assistance Division sa programang Young Farmers Challenge. Noong buwan ng Disyembre, sumailalim sa training on food safety, processing, packaging, and labeling ang mga young farmers na isinagawa sa Ina Farm, Barotac, Nuevo, Iloilo. Kasama sa mga importanteng paksa ang food safety sa agrikultura ng Pilipinas. Ang kahalagahan ng food safety, pati na rin ang mga polisiya sa food safety, gayon din ang mga pangunahing prinsipyo ng food processing. Isa rin sa tinalakay sa training ang tungkol sa good manufacturing practices at paggamit ng digital printing sa pag-iempake ng mga produkto. Kaya't bilang hands-on activity upang tiyakin na naintindihan ng mga young farmers o mga itinuro, sila mismo ang gumawa ng sample na papaya candy, ampalaya kimchi at sila na rin ang nag-package nito at ipinakita kung paano i-market ang mga produktong ito. Samantala, magaganap ang pagbukas ng Department of Agriculture ng Kadiwa Agri-Trade Fair sa Rizal Hall grounds ng West Visayas State University sa La Paz, Iloilo City sa Enero 27, 2025. Ang aktibidad na ito ay magbibigay ng suporta sa mga lokal na magsasaka at kooperatiba. I-promote ng Kadiwa ang mga lokal na produkto, kabilang na ang mga preskong gulay, prutas at iba pang mga produktong agrikultural na direktang galing sa mga magsasaka. Nagpasalamat ang mga lokal na kooperatiba sa pagkakataong makapagbenta ng direkta sa mga consumer at makakuha ng patas na kita. Sa pamamagitan ng mga ganitong gawain, mapapalago ang kabuhayan ng ating mga magsasaka at mapapalawak ang interes sa paggamit ng lokal na mga produkto. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Kadiwa sa WVSU at suportahan ang ating lokal na industriya. Para sa maunlad na Pilipino, John Candelario, DA Western Visayas. Magandang araw! Ako po si Janina Brosas, nag-uulat mula sa DA-RFOA. Sa pinalakas na suporta ng kagawaran ng pagsasaka sa adhikaing paghikayat sa mga kabataan na sumubok sa agrikultura, kamakailan ay formal na natanggap ng Southern Leyte State University Bontoc Campus ang tsekeng nagkakahalaga ng 1 milyong piso mula sa DA-RFOA
sa ilalim ng Agribusiness and Marketing Assistance Division. Ito ay bilang tulong pinansyal para mas mapabuti pa ang earthen ponds sa kanilang universidad. Makakatulong din ito sa rehabilitasyon ng 3 unit ng 2,000 square meters na tilapia grow-out ponds at recreational fishing villa at bilang suporta sa operasyon nito. Personal na ibinigay ni Director Andrew Rodolfo T. Orais ang nasabing cheque kay Binibining Basilides Heraldo, representante ng SLSU Buntok. Muli, ito po si Janina Brosas ng DA Eastern Visayas. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Special thank you po sa DA Mimaropa, Region 6 and Region 8 para sa bahaging ito ng ating programa. Once again, nariyan po or ito po ang Regions on the Go. And of course nga po, no, para po sa ating talakayan ay ikot sa iba-ibang pamamaraan ng pamamahala ng mga pestes sa sakahan, kabilang po yung ating mga BCA. Ayan nga po, makasama po natin once again si Ma'am Blessy Joy C. Olarve. Siya po ang Agriculturist 2 mula sa Biological Control and IPM section ng Crop Pest Management Division ng DABPI. Welcome po sa Maunlad na Pilipino. Good afternoon. Bali, I'm Blessy Joy Olarbe po. Agriculturist 2 po ng BPI CPMD. Ako po ay nasa under ng section ng Biological Control and IPM section ng Crop Pest Management Division. Yan. Nabanggit po natin yung ating specific na section under po ng ating Crop Pest Management Division. Ano po yung natin, yung mga karaniwang ginagawa na lingid siguro sa kaalaman ng publiko, yun pala yung under sa atin? Opo, bali sa under po ng Biological Control section, kami po ay nagmamas produce po ng mga different kinds of BCAs po. Kabilang na po dyan yung entomopathogens, Metarhizium, Euberia, Aisaria. Meron din po kaming mga parasitoids like Trichogramma. And then meron din po kaming mga predators, katulad po ng coccinellid beetles, Eucanthicona, green lacewing, yan po. Bali, 10 BCAs na po ang aming pinoproduce sa aming laboratory. And then, bukod po doon sa mass production, kami po ay nagbibigay din ng mother culture or mother stocks po ng BCA sa different regions po, from CAR to Region 13, para yun po yung gamitin nilang panimula para magparami po sa kanilang regions at ibigay sa farmers. Sa mga hindi po natin kasama sa sektor ng agrikultura, ang ating po mga VCA ay ang mga? Ang mga BCAs po natin ay ang mga Metarhizium anisopliae, Trichoderma harshanum, Euberia bassiana, Aisaria, NPB or Nucleopolyhedrosis virus, and Trichogramma, green lacewing, earwig, coccinellid beetles, at saka ang Eucanthicona purcillata. Bali sila po yung ating mga bioco na ginagamit po natin or inire-release po natin, ina-apply sa field para po labanan or para makontrol o mapababa po yung mga pest po sa ating taniman. Bali, nabanggit po natin na ito ay ating ipinamamahagi para iparami sa iba't ibang regions po natin sa bansa. So, syempre may training na kasama po yan, ma'am. Ano po yung conduct natin normally kapag bumababa tayo sa mga regions? Actually, meron po kaming ginagawa almost every year po na retooling on mass production and utilization of different biological control agents. Ang amin pong participants po dito ay ang mga regions, particularly po yung RCPCs or the Regional Crop Protection Centers. Nakapag-conduct na po kami ng retooling po sa mga regions like CAR hanggang Region 13, itong mga nagdaang taon. And then, sila na po yung bahalang magpa-train po sa mga farmers na nasa regions nila dito sa paggamit po ng BCAs. Pero bukod po doon, bukod po sa ginagawa ng aming section, yung kabilang section po namin ay nagkakandak din ng mga info, caravan, at saka mga trainings na nababanggit po namin din itong mga biological control agents.
Ayan. So, yung ating mga BCAs po talaga, sa mga tagapakinig po natin, routinary na. Tama po ba natin ginagawa yung ating pagre-retool para po, kumbaga hindi siya panibago, kundi ito'y patuloy na siyang ginagawa dati pa. Yes po. So, with that, siguro po, i-share lang din natin, ma'am, ano po ba yung mga natural na pamamaraan ng pamamahala ng peste sa ating pananim. Na siguro, especially for the appreciation po, no? Of course, yung mga farmers natin, mga expert na sila pagdating dito. Pero yung mga nais sigurong malaman or mga first time siguro itong naririnig. Opo. Bali, para po ma-control or mapababa natin, hindi naman po talaga totally eradicate yung mga peste sa ating taniman. Pinakamahalaga pong unang gagawin natin kapag tayo po ay may tanim or nagtanim, i-monitor po muna natin yung field, yung ating tanim, kung meron bang presence po noong peste o nung sakit po doon sa ating tinanim, sa ating halaman. Saka po natin, pag nakita po natin na may peste or sakit po, doon na po tayo una na maghahanap ng pwedeng control po sa kanya. Ang pwede po nating gawin under po ng Integrated Pest Management, iba-ibang paraan ng pagkontrol po. Yan po yung mga physical method or mechanical, use of biological control, meron din pong cultural method, yun po yung mga crop rotation, removal po noong mismong infected or infested po na plant parts or mismong peste, proper application po ng mga fertilizers, and then proper soil tillage po, and then optimum irrigation or yung patubig po sa ating tanim, and then pwede rin po sa intercropping. Yan po yung mga crop trapping, yan po yung under noong cultural control. And then ito nga po ang aming pinaka focus, yung biological control, yun po yung aming minamass produce, pwede po tayo mag-apply. Ito naman po ay libre namin ipinamimigay at pati rin po yung mga RCPCs sa regions, free din po itong binibigay sa farmers. Mag-request lang po sila. And then pinakalas na po nating option yung chemical control po. Kapag hindi na po talaga naging epektibo yung mga ginawa nating iba-ibang control, doon na po tayo mag-a-apply ng chemical. Okay. Ano po ba yung masasabi natin na pinakahalagahan ng tamang pagpaplano at pagsasagawa ng pest management sa ating mga taniman? Opo. Bali ito po ay mahalaga dahil kung tayo ay halimbawa at nagtatanim po tayo, marami tayong tanim. Kapag po kasi tayo ay nakakita ng pest, ang normally ginagawa ng farmers na is mag-spray agad ng mga chemicals kasi para mamatay agad kasi iniisip nila wala silang maaani or talagang hindi na sila kikita doon sa kanilang tanim. Yun po ay very wrong kasi ang mangyayari po ay magkakaroon ng resistance doon po sa pag nag-spray po tayo ng mga chemicals or pesticides. Dadating po yung panahon na hindi na magiging epektibo po yung ating ina-apply na chemicals. So, ang chemicals naman po, alam naman po natin medyo mahal din siya, pricey. So, sayang po yung mga inputs na ating binibili, yung chemical, pagbili natin ng chemical or pesticide, kung at the end of the day ay rin naman pala, hindi rin naman siya magiging epektibo. So, pwede naman po tayong gumamit or pwede naman po nating gamitin yung mga sinabi ko po na mga under integrated pest management, yung mga cultural method, physical or mechanical, biological, yan pong mga yan, bago po tayo pumunta doon sa chemical. Ayun, yun po. Para mas maganda po yung maging epekto at saka syempre po safe po sa atin mismo, sa kakain po ng ating tanim at saka sa environment po, sa mga ating, kung meron po tayong mga alaga din, yun po, para safe po sa environment. Ayun nga, na-curious ako bigla na ma'am, kasi nabanggit natin, syempre, tinuturo naman natin sa kanila, and pinaka-endpoint talaga is on their own. Kung sino namamahala nung bukid, alam niya na, ito yung itsura ng at hindi automatic ini-spray para mamatay yung certain, kumbaga, pest. Pero, kunwari nalito sila, open yun line natin when they, parang want to reach out na,
to double check siguro kung ano yung gagawin. Ano po yung natin? May ganun ba tayong experience? Yes po. Bali, ang service naman po namin, bukod po dun sa mga biological control agents, pwede rin po silang pumunta po mismo dito sa amin, dalhin yung kanilang sample ng kanilang tanim or na may peste or disease para po ma-diagnose po dito at mabigyan po sila ng dapat na control po doon. And at the same time, meron din po kaming mga binibigay na libreng mga inputs tulad po ng mga organikong pesticide, yung mga neem, ayan po, pwede po natin siyang gamitan at libre po namin yung ibinibigay din kung meron po kaming mga stocks. And then, applicable po ba yung ating mga nire-recommend na pest control, management ng ating mga pest sa lahat or across commodities? Or meron tayong specific na parang sa crop na to ganito, kay rice ganito, kay corn ganito? Bali, yung doon naman po, yung regarding po sa biological control agents, halimbawa po, yung mga metarhizium, yung mga entomopathogens, pwede natin po siyang i-spray sa mga peste po sa rice, katulad po ng rice blackbag, mga weevils, iyan po, ang sa trichogramma naman po, host specific po siya, so doon lang po siya sa corn stem borer, yan po. Meron din po kaming trichogramma, ibang species katulad ng trichogramma Chilonis, para naman po yun sa vegetables. Tapos, katulad, ito naman po mga general predators po namin, katulad ng green lacewing. Yan po ay pwede sa mga small pests at malalambot lang po, yung mga aphids, mealybugs, whiteflies. Yung coccinellid beetle naman po, pwede po siya sa mga scale insects po, yung sa coconut, lanzones, yan po ang kinokontrol niya. Siyempre, siguro, nagtataka yung mga tagapakinig natin, ano kayang itsura ng mga binanggit nila? Ano yung mabuti dun sa nakasasamang mga peste sa ating sakahan? Meron po ba tayong parang, kunwari, pag bumisita sila sa mga tanggapan ng Bureau of Plant Industry, may mga ganong klaseng visualization para doon sa mga gusto talaga matutunan yung mga when it comes sa ating mga pests? Yes po. Bali, pag pumunta po sila dito sa aming tanggapan, sa laboratory, sa aming office po sa Malate, Manila, i-orient naman po namin sila at iikot sa aming mga laboratories para po makita nila lahat po ng aming pinoproduce at kung ano-ano pa po yung pwedeng service na mai-provide po namin ng libre po sa kanila. Ayun. Pwede rin po silang magpa-reserve, halimbawa po at marami-rami ang kailangan nila, katulad ng metarhizium. Pwede po namin silang i-reserve at sabihin lang po nila kung kailan nila kailangan at ipro-provide po namin. Ayan po, napapasarap ang ating usapan, pero magbabalik po ang maunlad na Pilipino makalipas sa ilang sandali. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Oh, anak, ang kitang aso. Aray! Uy, Tay! Okay ka lang po ba? Para kalmot lang. Malayo sa bituka. Oops, teka lang, Tay. Baka may rabies yan. Dapat sabunin at hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto. Lagyan lamang ng alcohol o iodine para talagang malinis. Tapos, pumunta sa pinakamalapit na health center para magpakonsulta. Balik po kayo sa susunod na schedule natin po, ha? Salamat po. Agad na hugasang maigi ang sugat at pumunta sa health center. Basta wais, iwas rabies. Problema ngayon sa sektor ng paghahayupan ang mababang kausayan sa AI. Kung magpapatuloy ito, malabo nang tumaas pa ang produksyon ng gatas sa bansa. Sana may makatulong sa akin para mabuntis naman itong kalabaw ko. Ha? Kapangyarihan ng AI! Saniban mo ako! Ah! Huwag nang mabahala! Parating na ako! Ha? Super Kai? Salamat at tumating ka. Sa bisa ng kapangyarihan ng AI at ng aking husay, magbubuntis ka, kalabaw! Maraming salamat, Super Kai. Isa ka talaga maasahang kaibigan.
para sa mabisang AI. Tawagin si Super Kai! Malakas na uri ng kalabaw sa bagong Pilipinas. Super Kai AI. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Anong stage po ng ating mga PES pwede po yung request? Kumbaga, paano natin malalaman hindi pa po available kasi nasa ganitong stage pa lang, ganitong klase. Bali, sa mga pinapamigay po namin mga biological controls, katulad po nitong mga predators and parasitoids, binibigay po namin sila ng adult or larval stage, katulad po ng ating green lacewing. Ang earwigs naman po, pwede po namin ibigay ng nymphal stage or adult stage. Actually, pag nirelease naman po, halimbawa po yung earwig, nakabox po kasi siya. So, pwedeng meron na doong eggs, nymph, and then adult. Pagka naman po trichogramma, eggs po yung aming ibinibigay. Nakadikit po siya or nakaglue doon sa trichocards po namin tinatawag. And then, yun po yung ihahang doon sa halaman. And then pag naman po sa mga fungi, minamass produce po namin siya doon sa crack corn, yung Metarhizium and then Buberia. And then after 2 to 3 weeks po, pag talagang fully green na po siya or sobrang covered na siya noong amag, saka po namin siya ibinibigay sa farmers and ready na po yun na i-apply sa field. So, ina-explain na lang po namin mabuti kung paano, how to apply, at kung i-store ba siya ay paano rin, yun po. Ito po mga ka-agri, sinasabi ko tong next part na to bilang isang kapwa po ninyo na nagre-request din sa BPI at karaniwan po sa nabanggit ko sa inyo na seeds and seedlings po ay, let's say sa seedlings po, meron siya laging parang isang pack. Pagka pumunta ka ng walk-in ka lang, meron kang laging isang pack na maaasahan na makukuha mo. Pero, kapag ka more than, or sabihin na natin mas marami yung request mo, mag-letter ka na. Ganon din po sa ating mga BCA po. Parang idadaan din po natin siya doon sa mga request kapag ka maramihan na po yung i-request natin. Ayun. So, mamaya ibabahagi natin kung paano tayo magre-request. And siguro dun sa part nun, kahalagahan ng pagpaplano, dito natin napapatunayan na dapat talaga planado natin yan para hindi tayo counterproductive at hindi masasayang yung ating mga pananim. Okay. So, sa atin pong siguro next na question, paano po yung ating siguro yung mga best practices po natin pagdating dun sa ating integrated pest management and dun sa epektibong pamamahala po ng ating peste? Na so far siguro gusto nating i-share sa ating mga public. Opo. Bali, gusto ko lang pong i-share yung kahalagahan po ng ating integrated pest management or ang mga pinagsama-sama pong control. Wag lang po tayo mag-focus sa isa. Halimbawa po, biocon lang or cultural lang. Kulang po iyon. Lalo na po pagka medyo marami or medyo grabe-grabe po yung peste po sa ating taniman. Mahalaga po kung lahat po ng steps or yung mga control na iyon ay ating pagsama-samahin para mas maging epektibo po yung pagbawas or minimize po natin noong pest sa ating halaman. Hindi naman po natin talaga sila totally ma-eradicate unless gumamit tayo ng mga chemical or pesticide, pero ang mahalaga po ay mapababa natin sila doon sa level na hindi masisira yung ating tanim or hindi bababa ang ating mga ani. Yun naman po ang mahalaga. Ayun, so ma'am, dito po sa ating
Kumbaga yung mga papel po, balik tayo dun sa mga beneficial insects natin. Tulad nga po ng mga ladybug, ganyan. Ano po yung mga ibida natin, yung kanilang masasabi nating benepisyo po sa ating pest control? Bali, itong mga paggamit po ng iba-ibang biological control, napakalaking benepisyo po dahil bukod sa binibigay naman po namin ito ng libre, hindi na po kayo gagastos, free po ito, wala pong magiging insect resistance po na mangyayari katulad po ng pag gumamit po tayo or nag-apply ng too much chemical po or paulit-ulit na chemical sa ating taniman. Ito po ay very safe. Yan po, very safe po sa nag-a-apply doon sa ating halaman, doon sa ating naproproduce po. At the same time po, hindi nagkakaroon nga, sabi ko nga po, ng insect resistance. At saka sa environment din naman po, wala pong environmental contamination since ito naman po ay biological control. So wala po siyang chemical or residue na maiiwan po sa environment. Safe po yan kahit po mag-apply tayo at makain man po ng halimbawa po meron tayong, di ba usual naman pag sa farm may mga manukan or may aso dyan sa inyong kapitbahay or sa inyo. So very safe po siya sa lahat. Ayan, nabanggit din po natin kanina, yun nga, last na resort na yung chemical. Kung pwede nga, wag na eh. Yes. Diba? Para marami tayong options aside kay chemical. And of course, yun yung pinopromote natin. And kagaya sa kapatid nating bureau, shoutout po sa, of course, sa BPI and sa ating Bureau of Soils and Water Management na, by the way, mga ka-agri, ang ating pong Bureau of Plant Industry ay magkakaroon or magdiriwang ng kanilang anibersaryo ngayong buwan. CBSW naman po last year din, pero meron silang most recent event na related of course sa soils. And nabanggit natin si BSWM kasi parang magkatuwang to eh. Lahat naman yan magkakaugnay when it comes to agriculture and yung ating environment when it comes to sustainability. Kaya natin hindi pinopromote din si chemical para sa next generations natin. Para sa atin din na consumers ng ating mga tinatanim. And of course, syempre, ano po ba yung epekto ng ating maling paggamit ng mga pestisidyo? Lalong-lalo na, like we said, sa kalusugan po ng tao and sa ating environment. Yes po. Bali, yun nga po, katulad po ng mga nabanggit ko kanina, very harmful kasi pag gumamit po tayo ng mga chemicals, lalo na po pagka yung, ang usually kasi mga farmers, pag may nakitang peste, nakita nila yung kabilang farm or yung kapitbahay nila na nag-apply ng ganito, kahit hindi naman sila talagang sigurado na yun ba talaga yung gamot para doon sa ganong peste, mag-a-apply din sila. So, anong nangyayari? Parang kung ano na lang makita, kahit hindi naman nila talaga alam yung target pest noong chemical na ina-apply nila. At saka, ang isa pa, ang paggamit kasi ng chemical ng mga farmers natin ay paulit-ulit. So, bili ngayon, i-apply sa gantong pest, hindi natanggal or bumalik, yun na naman. So, ang nangyayari po, nagkakaroon talaga ng insect resistance. So, dapat po, tinitingnan din natin yung mode of action niya, kung ano bang peste yung dapat i-apply. Dapat pinapatay noong chemical na yun or noong pesticide na yun para, at kung hindi naman po tayo talagang sigurado, mas mainam po na lumapit po tayo sa mga tanggapan ng gobyerno katulad nga po ng Department of Agriculture or Bureau of Plant Industry para mas maganda po yung pag-control po natin sa mga pests. Sa ating nakuhang datos, ang ating pong mga good, sabihin na natin yung mga beneficial pests po natin, they serve a specific purpose. So, paano po natin na ko-control yung mga BCA po natin ay for a different purpose din, may kakainin sila sa specific crop natin. What if na-serve na nila, nakain na nila yung specific parang kailangan nila dun sa crop? Paano na po sila maaalis doon para hindi na sila dumami pa? Parang kumbaga, syempre sa mukha ng consumer, it's all the same. Para siyang may blemish doon sa pest. Pero what they don't know is nakatulong yung pest na yun. Parang how do we yun nga, makontrol din kapag okay na sila doon sa crop na yun. Bali, yung halimbawa po, paggamit ng trichogramma,
Pag inirelease po kasi natin ang trichogramma o ang tricho cards, naka-tricho cards po siya sa field, ang mangyayari po sa kanya, mag-emerge po siya from egg, magiging trichogramma adult. Ang gagawin po ng trichogramma adult is maghahanap siya ng itlog ng peste. Naiitlogan po niya. And then, pag naitlogan niya po yung itlog ng pesteng yon, ang mag-i-emerge or ang magdi-develop po doon sa itlog ng peste na yon ay trichogramma na. So, biological control na po. Pag naman po sa punjay po natin, halimbawa po sa Metarhizium, pag in-apply po natin siya doon sa field na may presence po ng pest, syempre, hindi po kasi siya as preventive. So, dapat nandoon yung presence ng pest pag in-apply. So, pag in-apply at natamaan po si peste at na-infect po ng fungi, ng Metarhizium or Beauveria, mangyayari po, magde-develop po yung fungi doon sa peste. Unti-unti po siyang manghihinang kumain, mamatay, at tutubo po yung fungi sa kanya. And then, pag naman po yung fungi, yung infected po ang tawag, infected na pest po doon sa field, ay nalapitan noong healthy na pest or hindi na applyan na peste, may i-infect po uli yung peste. So, kumbaga, nagiging source of inoculum din po yung infected pest po doon sa field. So parang sa description natin, parang natural na yung facing ng pag-exit niya doon. Once okay na siya doon sa kanyang intended purpose, ika nga. And siguro po bago po natin or as we wrap up po yung ating interview, baka may nais po kayong iwan na mensahe mula po sa inyong tanggapan para po sa ating mga tagapakinig. Bali, hinihikayat po namin ang mga nakikinig at saka ang ating, syempre, mga farmers na gumamit po tayo ng mga ganitong control katulad po ng aming pinoproduce na biological controls. Kami po ay open ng Monday to Friday. Pwede po kayong pumunta sa aming tanggapan, mag-request, at kung hindi nyo po alam kung anong kukunin ninyo, syempre, minsan hindi natin alam kasi kung hindi pa tayo aware doon sa programang yon or sa biocon na iyon, pwede po namin kayong i-orient or pwede po namin ituro yung mga biological controls po namin na nandito na pwede namin ibigay po sa inyo ng libre. At saka, kung marami naman po ang kailangan nyo, pwede rin po namin ipa-reserve yun. Upon request po ninyo, syempre, meron din po kaming FB page, yung BPI Crop Pest Management Division. Doon po, bukod sa biological control, marami po kaming ipinopost na maaaring makatulong po, hindi lang sa farmers, sa mga researchers, at saka sa students po. Nagpo-post po kami doon ng mga iba-ibang pest, yung mga control, pati po mga biological control agents, yun po. So, i-visit nyo lang po yung aming page or website. Salamat po. Ayan, maraming salamat din po. At dahil dyan, syempre sa mga listeners natin, no, ayan, mag-research po muna tayo bago tayo magtungo sa BPI para alam natin kung ano yung i-request natin. Marami pala silang pinopost. Once again, hanapin nyo lang po sa Facebook yung sa ating sa Crop Pest Management Division ng DA, BPI or Bureau of Plant Industry. Muli, maraming salamat po. Yes, thank you po. At para po sa iba't ibang pamamaraan ng pamamahala ng mga pestes sa sakahan, maraming salamat po sa ating guest for today's episode na si Ma'am Blessy Joy C. Olarve. Siya po ay agriculturist mula sa Biological Control and Integrated Pest Management Division or Section rather ng Crop Pest Management Division po ng DA, Bureau of Plant Industry. So once again, belated happy anniversary po sa ating DABPI na may tema po sila for this year na Thrive at 95, Innovating for Climate Resiliency Towards Food and Nutrition Security. Yan nga po, no? At syempre, hindi pa tayo siya nagtatapos. Narito po ang Unlad Komunidad o UK. Katuwang po natin dito. Hi, Ma'am Julie Ace. Ito po ang hatid na segment ng Philippine Rural Development Project. Ngayong umaga dito sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang balita tungkol sa isinagawang groundbreaking ceremony
para sa establishment of Vincent Slaughterhouse na pinondohan ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project Scale-Up o DAPRDP Scale-Up sa Vincennes, Camarines Norte noong ika-17 ng Enero ngayong taon. Pinangunahan ni DAPRDP Regional Project Coordination Office, Bicol Deputy Project Director Adelina Losa, ang isinagawang groundbreaking ceremony para sa establishment of Vincent Slaughterhouse sa probinsya ng Camarines Norte. Ang Vincent Slaughterhouse na nagkakahalaga ng mahigit sa 33 milyong piso ang kauna-unahang slaughterhouse sa probinsya ng Camarines Norte na pinondohan ng DAPRDP Scale-Up. Ayon kay DAPRDP Regional Project Coordination Office, Bicol Deputy Project Director Adelina Losa, makakatulong ang slaughterhouse sa bayan ng Vincennes dahil ito ay magiging income-generating facility. This is the first in Camarines Norte. So, palakpakan po natin ang marami po ang nag-apply pero ito lang ang umabot sa dito na nga sa construction. Pagtulungan po natin. Maganda po ang project na slaughterhouse. Hindi kayo malulugi. Mag-ulan man, mag-mainit, magbagyo man, magkakaroon ng income ang munisipyo. Diba? This is a very good enterprise na ini-establish ng local government unit. At sa Bicol, hindi po kami nagtatanggi talaga na magtanggap ng mga proposals kasi napakaganda kung ang kinakain natin ay malinis. Sa DAPRDP, ang aming panalangin, maganda ang maging slaughterhouse natin at pwede natin ipagmalaki hindi lang sa Camarines Norte kundi sa buong Bicol. Malaki ang pasasalamat ni Mayor Eleanor Segundo sa DAPRDP na nagbigay sa kanila ng proyekto. At tinulungan po tayo ng PRDP para ma-comply natin lahat ng mga requirements. Napakaswerte po ng bayan ng Vincennes ang nabigyan ng pagkakataon ng PRDP na matuloy itong construction ng slaughterhouse dito sa ating bayan. At sana po ang pagsasagawa po nitong ating project na ito ay maging maayos at lubos sana pong mapakinabangan ng ating lahat ng mamamayan at ng iba pang mga bayan po dito sa ating probinsya. Aabot sa mahigit 9,000 sambahayan ang mabebenepisyohan ng nasabing slaughterhouse sa pamayanan ng Vincennes. Dumalo rin sa aktibidad si National Meat Inspection Service Regional Technical Director Dr. Alex Templonuevo na nagbigay ng mensahe ukol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos at malinis na slaughterhouse. Nagpaalala rin sa Infrastructure Development o IBEL Component Head Engineer Teodoro Eleda sa mga residente ng Barangay Kalangkawan Norte na i-monitor ang gagawing slaughterhouse sa kanilang lugar. Ang establishment of Vincent Slaughterhouse ay pang-5 slaughterhouse na napondohan ng DAPRDP Scale-Up. Para sa iba pang proyekto ng DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project, enabling communities, expanding opportunities. At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP. Siyempre, dito lamang yan sa Unlad Komunidad. Dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. And once again, we would like to welcome you all sa ating Agri-Trivia segment na Batid ba ninyo? Ayun nga po, no? So, batid ba ninyo ang tungkol sa DV Seveliano Model Bamboo Goat House? At bilang pagpupugay kay Agriculture Undersecretary Deogracius Victor or kilala po natin na DV Seveliano na pumanaw po kamakailan, January 7 to be exact po, no? Isang modelo po ng goat
house na pangunahing gawa sa bamboo poles ang ipinangalan po sa kanya. Matatandaan nga po na si Yusek Divi na dating pinuno po ng National Livestock Program ng Department of Agriculture ang nagpanukala kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na magtatag ng Spanish Goat and Dorper Sheep Nucleus Farm sa North Cotabato. Bilang suporta sa kanyang advokasya sa bamboo farming, nais ni Yusek Divi na bumuo na isang goat house na gawa sa kawayan. Ngayon, batay sa Facebook post ni dating DA Secretary Manny Piñol, natapos na ang pagsasagawa ng Divi Sevillano Bamboo Goat House Model. Kung nais ninyo makita ang magandang modelo ng goat house na ito, maaari pong bisitahin lamang ang Facebook page ni dating DA Secretary Manny Piñol. And sa susunod na buwan, magsisilbi rin po itong breeding facility para sa Spanish goats mula sa Amerika na gagamitin po para sa native goat upgrading program. At ito nga po darating na Abril, inasahang darating naman ang 3,500 wool-less Dorpers mula sa Australia sa North Cotabato, kung saan ito na magiging hudyat ng mas agresibong goat and sheep development program na pinapangarap ni Agriculture Secretary Kiko Laurel. At nakalungkot man po na hindi na nasaksihan ni Yusek Divi ang pagbabasbas ng proyekto, ngunit mananatili namang buhay ang naging legasya niya sa sektor ng agrikultura, partikular sa pagpapaunlad sa paghahayupan. Pakikiramay po sa pamilyang naiwan ng aming dating Yusek for Livestock na si Yusek Divi. Ayan po ang ating batid ba ninyo para sa araw na ito. And syempre po, nagpapasalamat po kami sa oportunidad na kayo'y aming mapaglingkuran sa pamamagitan ng MNP. Ito po ay programa pang radyo at sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. Mula po sa Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng MNP dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At mahimpilan po sa Ortigas Center, Pasig City at nananatiling kasapi sa KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli, taus-pusong pasasalamat po sa aming DZAS family na aming kasama sa bawat episode na hatid namin sa inyo. And of course, sa inyo po, sa iyo. Oo, ikaw na nagkakape ngayong umagang to. Maraming salamat sa pag-aalok at maraming salamat lalong higit sa pagsama sa amin ngayon. Next week ulit ha. Sama-sama ulit tayo 5 to 6 in the morning. At syempre po, pagbati po sa lahat mga kasamahan ko sa DA AFID, sa iba't ibang section nito, ang editorial, audiovisual, and graphic arts, aming printing, aming admin, aming library. Maraming salamat po. Sa iyo din, Binibining Ira Cruz para sa ating mga batid ba ninyo segments. Maraming salamat po. Ito ang Maunlad na Pilipino. Ako po si LR Siaga. Hanggang sa muli, magtanim ng pangarap at mag-ani ng tagumpay. Para po yan sa ating masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya. Enjoy the rest of the weekend! Buong lakas akong Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.